Miss Love. Ako po si Noel. 31 taong gulang. Mahigit 8 taon ng konduktor ng bus na bumabiyahe mula probinsya papuntang Maynila. Hindi madali ang trabaho namin. Maagang gigising, mahabang oras sa kalsada, at kung minsan ay halos hindi na namin makita ang sariling pamilya dahil sa mga sunod-sunod na biyahe. Pero kung may isang bagay na nagpapagaan ng trabaho ko, yun ay ang pagkakaroon ng mabuting kasama. Si June. Siya ang driver na kasama ko sa halos lahat ng biyahe namin sa nakalipas na 5 taon. Magkaibigan kami. Hindi man kami magkapatid sa dugo, parang ganoon na rin ang turingan namin. Marami na kaming pinagdaanan. Mga gabing inaantok na kami pareho, pero kailangan pa ring bumiyahe. Mga pasaherong pasaway, mga aksidenteng muntik na naming masangkutan, at maging ang mga problema sa buhay. Lahat iyon sabay naming nalampasan. Si June ay mas matanda sa akin ng ilang taon. Tahimik lamang siyang tao pero mabait. Pamilyado na siya. Pero isang kasalanan, Miss Love, ang magagawa ko sa kanya. Isang pagkakasala na hindi ko alam kung paano ko ba tatapusin. Dahil habang magkasama kaming bumabiyahe, unti-unti ko namang inaagaw sa kanya ang asawa niya. Magandang araw po sa inyo, Miss Love, at sa lahat po ng listeners ng channel mo. Dumulog ako sa programang ito para ikuwento rin sana ang aking buhay pag-ibig at pagkakamali. Humihingi na rin ako ng payo kung ano bang pwedeng maging solusyon ko sa problemang kinakaharap ko ngayon. Dahil sa totoo lang, Miss Love, mahirap pigilan at turuan ng puso kung sino ang iyong mamahalin. Madalas niyang ikuwento noon ang asawa niyang si Ina. Masarap magluto yun, Noel. Madalas niyang sabihin kapag kumakain kami sa terminal. Kung minsan dumalaw ka naman doon para makilala mo din siya. O kaya naman, mabait din yun. Wala akong maipipintas sa kanya. Palagi siyang nakangiti kapag tungkol sa pamilya niya ang usapan. At sa totoo lang, hangang-hanga ako sa kanya. Isa siya sa mga lalaking inuuna ang pamilya bago ang sarili. Ako? Heto. Single pa rin. May mga naging relasyon naman ako noon pero walang nagtagal. Kaya kadalasan, trabaho at bahay lang ang mundo ko. Lumipas ang mga taon na ganoon ang takbo ng buhay namin. Hanggang sa isang araw, hindi pumasok noon si June. Pagdating ko sa terminal, ibang driver ang naka-assign sa akin. Nagtaka ako kaagad. Bihira kasi siyang umabsent. Kahit may sakit ngayon, madalas pumapasok pa rin. Kumusta si June? Tanong ko sa dispatcher. May sakit daw pinahinga muna. Tumango naman ako. Pero buong araw hindi mawala sa isip ko ang kaibigan ko. Hanggang sa lumipas na rin ang ilang araw, hindi pa rin siya pumapasok. Pagkatapos ng biyahe ko noon kinagabihan, nagpa siya kung dumaan na lang sa bahay nila para kumustahin siya. Hindi pa ako nakakapunta roon kahit kailan. Pero alam ko lang ang lugar dahil minsan ay naituro niya sa akin yon habang bumabiyahe kami. Bandang 6:00 ng gabi nang makarating ako sa kanila. Simple lang yung bahay nila. Malinis at maaliwalas ang paligid. Kumatok ako. Ilang segundo lang ang lumipas, bumukas na ang pinto. At doon ko siya unang nakita, Miss Love. Ang asawa na tinutukoy ni June. Si Ina. Parang biglang huminto ang mundo ko nung makita ko siya noon, Miss Love. Hindi ko alam kung ilang segundo akong natigilan. Matangkad siyang babae. Maputi at mahaba rin ang buhok. At kahit simpleng pangbahay lang ang suot niya ng mga oras na yon, kitang-kita pa rin ang natural niyang ganda.
Ngumiti siya ng magalang. Magandang gabi po. Ano pong kailangan nila? Tanong nito. Napakurap ako. Parang tsaka lang bumalik ang ulirat ko. Si June po, ma'am. Nandyan ho ba? Tanong ko. Kayo po ba si Noel? Tanong niya. Nagulat pa ako. Kilala niyo ho ako? Ngumiti naman siya. Palagi kayo nikukwento ng asawa ko. Sabi niya nga baka one of these days pumunta po kayo. Lalong lumawak ang ngiti niya. At hindi ko maipaliwanag kung bakit parang may kakaibang pakiramdam akong nararamdaman sa dibdib ko. Pasok po kayo. Tumango naman ako. Pagpasok ko sa sala, agad kong nakita si June na nakahiga sa may sofa. Mukhang mahina pa rin. Aba, June. Napangiti ako. Buhay ka pa pala? Bigla itong natawa. Gago ka talaga. Naging magaan ang usapan namin. Nagkwentuhan kami tungkol sa trabaho. Paminsan-minsan ay lumalabas si Ina mula sa kusina para magdala ng tubig o pagkain. At sa bawat pagdaan niya, hindi ko maiwasang mapatingin. Hindi dahil may ginagawa siyang kakaiba, kundi dahil sa simpleng presensya niya. May mga taong maganda, Miss Love. Pero mayroon ding mga taong may kakaibang dating. At isa na roon, si Ina. Makalipas ang ilang minuto ay nagain siya ng merienda. Naku, salamat po. Sabi ko. Wala yon. Umupo siya sandali sa kabilang silya. Doon ko mas napansin kung gaano siya kasimpleng magsalita. Walang arte, walang kolorete ang muka, at napakagaan kausap. Kaya siguro mahal na mahal siya ni June. At habang nakatingin ako sa kanilang mag-asawa, may kung anong pakiramdam ang biglang sumiksik sa isip ko. Inggit. Hindi kay June bilang driver. Hindi rin sa bahay niya. Hindi sa pera niya. Kundi sa asawa niya. Sa pagmahal na meron siya. Sa taong naghihintay sa kanya araw-araw. Sa taong nag-aalaga sa kanya kapag may sakit siya. Matagal na panahon na rin kasi, simula nung maramdaman kong may nagmamalasakit sa akin ng ganun. Nang gabing iyon, Miss Love, nagpaalam din ako kaagad. Kailangan mo nang gumaling, sabi ko kay June. Oo naman. Tinapik ko ang balikat niya. Pagkatapos ay tumina ko kay Ina. Salamat po sa pagkain. Ngumiti siya. Mag-iingat po kayo. Simple lang ang mga salitang yun, pero hindi ko alam kung bakit hanggang sa pag-uwi ko ay paulit-ulit ko pa rin naririnig sa isip ko ang boses niya. Pagdating ko sa bahay, agad akong humiga, pero hindi ako makatulog. Hindi si June ang nasa isip ko noon, kundi ang misis niya. At doon na ako kinabahan dahil alam kong mali yun. Kaibigan ko si June. Parang kapatid na ang turing ko sa kanya. At ang huling bagay na dapat kong gawin ay tingnan ang asawa niya sa ibang paraan. Kaya pilit ko yung inaalis sa isip ko. Pinilit kong matulog. Pinilit kong kalimutan ang nakita ko. Ngunit habang nakapikit ako sa dilim ng aking silid, isang katotohanan ang unti-unting pumapasok sa isip ko. Merong babaeng nakakuha ng atensyon ko. Pero ang mas masakit na bahagi, hindi siya malaya. Dahil siya ang asawa ng kaibigan kong si June. Lumipas ang araw, nakapasok din si June. Gumaling na siya at muli kaming nagkasama sa biyahe araw-araw. Pareho pa rin ang ruta namin. Pareho pa rin ang mga kwentuhan namin kapag nasa terminal. Pero ako, hindi na pareho. Dahil kahit anong pilit kong alisin sa isip ko si Ina, hindi ko magawa. Minsan, habang nagkakape kami ni June sa terminal, napapaisip ako. Kumusta kaya siya ngayon? Ano kayang ginagawa niya? Nasa bahay nila kaya siya? Nagluluto? Nanunood ba ng telebisyon? Paulit-ulit na bumabalik ang mukha niya sa isip ko. At habang tumatagal, lalo akong nahihirapan.
Isang gabi, matapos ang biyahe namin, napatingin ako sa Facebook. Nakita ko ang pangalan niya, Ina Santos. Matagal akong napatitig sa profile niya. Hindi ko alam kung bakit. Alam kong mali dahil asawa siya ng kaibigan ko, pero hindi ko rin maitatanggi na gusto ko siyang makausap. Hanggang sa hindi ko na malaya na napindot ko ang message. Napabuntong hininga ko. Nag-isip ako ng ilang minuto. Pagkatapos ay nag-type. Kumusta po kayo? Walang mali siya kong sabi. Walang kakaiba. Pero halos 5 minuto kong pinag-isipan bago ko yun sinend. Pagkatapos noon ay binaba ko agad ang cellphone. Kinakabahan talaga ako. Pakiramdam ko ay may nagawa na agad akong bawal. Lumipas ang halos kalahating oras. Biglang tumunog ang cellphone ko. Doon ay nag-reply siya. Mabuti naman po, kayo. Napangiti ako. Hindi ko alam kung bakit pero napangiti talaga ako. At doon nagsimula ang lahat. Nung una, simpleng usapan lang naman. Usually tungkol lang kay June, sa trabaho namin, mga simpleng bagay lang. Pero habang tumatagal, humahaba ang mga pag-uusap namin. Minsan pagka-uwi ko galing biyahe, may message siya. Minsan naman ako ang nauunang mangumusta. At bago namin namalayan, naging parte na yon ng araw-araw naming routine. Umaga, tanghali, gabi, nag-uusap kami. Nakakain ka na? Itatanong ko. Oo. Kakatapos lang magluto. Kayo, kumusta kayo dyan? Napagod ba kayo sa buong biyahe ninyo? Oo, pero sanay na kami ni paring June. Ganon? O sige, mag-iingat kayo palagi ha. Mga simpleng salita lang. Pero unti-unti, nagkaroon niyo ng ibang kahulugan para sa akin. Dahil matagal na panahon na rin mula nung may taong regular na nangungumusta sa akin. At naramdaman kong ganun din siya. Isang gabi, habang nakahiga ako sa kama, bigla siyang nag-chat. Gising ka pa? Oo naman. Hindi ako makatulog eh. Bakit? Wala naman. Napangiti ako. Nasaan si June? Natutulog na. Matagal akong nakatitig sa mensahe niya. Hindi ko alam kung bakit parang may kakaibang saya akong nararamdaman. Nagpatuloy ang usapan namin hanggang madaling araw, Miss Love. At mula noon, halos gabi-gabi na kaming nag-uusap. Mas nakilala ko siya. Nalaman ko rin ang mga hilig niya sa buhay. Nalaman ko kung gaano siya kasipag, kung gaano niya kamahal ang anak nila, at kung gaano niya pinapahalagahan ang pamilya nila. Iyon ang dahilan kung bakit lalo akong naguguluhan. Dahil habang mas nakikilala ko siya, lalo lang akong nahuhulog. At alam kong hindi pwede, pero wala akong magawa. Dahil mahirap turuan ang puso. Minsan, habang nasa biyahe kami ni June, tumunog ang cellphone ko. Si Ina, nag-chat. Napatitig ako sa screen at hindi ko na malaya na nakangiti na pala ako. Uy, mga may girlfriend ka na. Biro ni June. Agad kong binulsa ang cellphone ko. Naku, wala. Natawa siya. Dapat nga mag-asawa ka na rin eh. Napilitan akong ngumiti. Kung alam lamang niya ang laman ng isip ko. Kung alam lamang niya kung sino ang kachat ko. Baka hindi siya tumatawa. Lumipas pa ang mga linggo at mas naging madalas ang usapan namin. May mga pagkakataong inaabot kami ng 12:00 ng gabi. Minsan nga 1:00 pa. At habang tumatagal, nararamdaman kong nagiging espesyal na siya sa akin. Hindi na siya basta asawa ng kaibigan ko. Hindi na lang siya basta kakilala. Naging bahagi na siya ng buhay ko. Kapag nga hindi siya nagme-message, Miss Love, parang may kulang. Kapag matagal rin siyang nagre-reply, nababahala ako. At alam kong delikado na yon.
Habang nag-uusap kami isang gabi, nagpadala siya ng larawan, katabi ang isang halaman. Nakangiti. Simple lang ang suot niya, pero halos ilang minuto akong nakatitig doon. Ang ganda ng mga halaman mo ah. Sabi ko. Nag-reply naman siya agad. Halaman lang ba? Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung biro yon o may ibang ibig sabihin. Napangiti ako. Pero mukhang mas maganda yung nag-aalaga sa mga halaman. Ilang minuto siyang hindi nag-reply. Kinabahan na ako kasi baka sumobra ako. Baka mali na yung nasabi ko. Pero maya-maya ay may dumating na mensahe. Salamat. At may kasunod pang heart na emoji. At doon ko unang naramdaman na may nagbago. Dahil mula noon, mas naging magaan ang mausapan namin. Naging mas madalas ang biruan. Mas madalas na kulitan. At napunta sa landian. At minsan, pakiramdam ko ay hinihintay na rin niya ang mga mensahe ko. Pero kasabay ng lahat ng iyon ay ang konsensya ko. Tuwing makikita ko si June, tuwing magkasama kami sa biyahe, tuwing tatawagin niya akong kaibigan, pakiramdam ko ay may tinatago akong mali sa pagitan namin. Wala pa mang nangyayari higit sa usapan. Hindi pa man kami nagkikita ng kaming dalawa lang. Pero alam kong may linyang unti-unti na naming nilalapitan. At pareho naming alam yon. Isang gabi, Miss Love, bago ako matulog, tumunog muli ang cellphone ko. Si Ina ay may isang mensahe. Napangiti ako noon. Pero kasabay noon ay may kakaibang kaba sa dibdib ko. Dahil alam kong hindi na ordinaryong pagkakaibigan ang namamagitan sa amin. At habang nakatitig ako sa screen ng cellphone ko, isang tanong ang paulit-ulit na umiikot sa isip ko. Hanggang saan kaya hantong ang lahat ng ito? Dahil sa bawat araw na lumilipas, mas lalo naming hinahanap ang isa't isa. Mabilis lumipas ang mga buwan, Miss Love. At para di kayo mainip, isi-shortcut ko na rin po ang kwento ko para sa inyo. Dumating yung araw ng birthday ko noon. Umaga pa lang, nagsasuggest na sa akin si June. Doon ka na lang kaya sa bahay mag-birthday. Tagay na lang tayo doon. Total wala ka namang kasama sa bahay ninyo eh. Sabi ni June. Napatingin ako sa kanya. Sigurado ka? Tanong ko. Oo naman. Si Ina pang magluluto. Alam mo naman yun. Panalo pagdating sa kusina. Ngumiti siya. Proud na proud sa asawa. Birthday mo to pare. Hindi pwedeng walang inuman ha. At dahil doon, pumayag ako. Pagkatapos ng biyahe namin kinagabihan, pumunta na kami sa kanila. Pagdating namin sa bahay nila, amoy agad ang masarap na ulam. Sinabi na pala agad ni June na pupunta ako umaga pa lang. Kaya naman nakapagluto ng masasarap na pulutan, si Ina. Bumungad siya agad sa akin. Happy birthday, sabi niya sabay ngiti. Simple lang ang suot niya noon. Naka-apron pa nga eh. Pero kahit ganon, ibang-iba pa rin ang dating niya pagdating sa akin. Salamat. Sabi ko na medyo nahihiya pa. Pasok ka na. Sabi niya. Sa loob, si June ay agad kumuha ng alak. Oh, simulan na yan. Sayang ang oras eh. Hay nako, kumain na muna kayo. Uwi ka ni Ina. Wala namang naging pagtutol si June. Habang kumakain kami, napapansin ko si Ina. Grabe, Ma'am Ina. Sabi ko habang kumakain. Napakasarap talaga tong mga niluto mo. Wala akong masabi. Numiti siya. Naku, simple nga lang yan eh at konti lang yan. Mga simpleng potahe pa. Naku simple lang to pero panalong panalo na. Sagot ko. Tawa naman si June. Aba, nagustuhan mo ah. Oo, parang lutong restaurant eh. Sus, nasobrahan naman na yata sa bola yan. Hindi naman, nagsasabi lang talaga ako ng totoo. Tapos sabay-sabay kaming nagtawanan. Normal lang sana. Pero habang tumatagal,
Napapansin ko na hindi ko na lang siya basta pinupuri. Parang may iba na. Hanggang sa magsimula na nga ang inuman. 1, 2, hanggang sa nagkaroon na ng tama. "Birthday mo, Noel. Kaya magpakalasing tayo ngayon." Sigaw ni June. Si Ina nakaupo lang sa gilid. Pinapanood lang kami. Minsan tatawa siya sa mga biro. Minsan sasabihin niya, "Hoy June, mapasobra ka naman." Pero hindi siya nito pinapansin. Hanggang sa unti-unti nga bumigay si June. "Antok na ako ah." Bulong niya bago sumandala sa sofa. At doon, nakatulog siya. Kami na lang ni Ina ang gising. Naririnig ko na lang ang mahina niyang paghilik. Umupo siya sa harap ko. "Ang lakas mong uminom ah. Hindi ka man lang yata tinamaan." Sabi ni Ina. Ngumiti ako. "Birthday eh." Biglang tumahimik ang paligid. Para bang nag-iba bigla ang ihip ng hangin. Mas mabigat. "Masaya ka ba ngayong birthday mo?" Tanong niya bigla. Napatingin naman ako. "Oo naman. Masayang masaya. May maganda kasi akong nakita." Sagot ko. Napatingin siya bigla at tumangulang na parang di pinansin ang sinabi ko. Mabuti naman kung ganon. Sandali siyang tumingin sa akin tapos umiwas. Parang may gustong sabihin pero pinigilan na lang ang sarili. Ako naman ang nagsalita. "Alam mo, hindi ko alam kung bakit lagi kitang naiisip, Ina." Sabi ko. Natigilan naman siya. "Bakit mo naman sinasabi ang mga yan?" Mahinang tanong niya. Nagibit balikat ako. "Hindi ko rin alam eh." Tahimik siya. Pero hindi naman siya galit. Para siyang naguguluhan. Lumipas ang ilang minuto, si June ay tulog na. Malakas na rin ang paghihilik nito. Ako naman ay medyo nakakaramdam na rin ng pagkahilo. Tumayo na si Ina para magligpit. "Ayusin ko na muna to," sabi niya. Tumayo rin ako. "Tutulungan na kita." Nagkatabi kami sa kusina. Masyadong malapit. Minsan nagdidikit ang mga kamay namin, sapat para makaramdam kami ng kakaibang tensyon. Walang nagsasalita, pero ramdam ko yung init ng paligid. "Wala ka bang regalo sa akin man lang?" Tanong ko. Ano bang regalong gusto mo?" Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa noon, Miss Love. "Ikaw, baka pwede." "Pwede ba?" Napatingin siya. "Noel." Pero kasi, huminto ako. Tumingin siya ulit sa akin. "Pero ano, Ina?" Hindi siya agad nakasagot. "Kahit lasing ako, Ina, alam ko ang nangyayari. Alam ko ang gagawin ko." Lumapit siya para itabi ang baso. Bigla kaming nagkatitigan. Matagal. At doon ko hinawakan ang pisngi niya. Nung hagkan ko ang labi niya, hindi naman siya tumutol. Kakaibang klaseng init ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Hindi ko ma-explain ang nararamdaman ko. At on, Miss Love, may nangyari po sa amin. Habang tulog lamang sa sofa si June, ay may nangyari sa amin ang asawa niya. Alam kong kasalanan, pero hindi ko talaga napigilan ang sarili ko ng mga oras na yon. Halos ilang oras kaming nagkasama ni Ina. Hindi alintana ang tulog na asawa. Maya-maya, aalis na ako. "Dapat lang, umuwi ka na," sabi niya ulit ng mahina. Tumango ako pero hindi agad ako umalis. Ilang segundo pang lumipas. Hawak ko lang ang kamay niya. Hanggang sa marinig namin pareho ang paggalaw ni June sa may sofa. Parang doon na lang kami natauhan. Agad akong umatras. Si Ina naman ay napayo ko. "Hatid na kita sa labas," sabi niya. Tahimik akong sumunod. Sa may pinto, huminto siya. "Salamat sa pagpunta." Tumango ako. "Salamat sa lahat, Ina. Pati sa magandang regalo. Hindi ko yun makakalimutan." Sandaling katahimikan ulit ang namayani.
Hanggang sa siya na ang pumutol. Sige na, umuwi ka na. Tumango ako ulit at umalis na. Habang naglalakad ako pa uwi, parang umiikot ang mundo ko. Hindi dahil sa alak, Miss Love, kundi dahil sa namagitan sa amin o sa hindi dapat nangyari. At ang pinakamasakit, paggising ni June, kinabukasan, wala siyang idea kung anong klase ng gabi ang pinasok namin ng asawa niya. Mula nung gabing iyon, hindi na bumalik sa dati ang lahat, Miss Love. Akala ko, matatapos din yun sa simpleng pagkakamali lang dahil sa kalasingan. Pero hindi pala ganoon. Dahil sa bawat araw na lumipas, lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Mas madalas na chat. Minsan magka-video call pa nga kami. At mas delikado na ang pakiramdam ko. Isang gabi, habang nakaupo ako sa terminal, tumunog ang cellphone ko. Ingat ka pa uwi. Galing kay Ina. Napatingin ako sa screen at napabuntong hininga. Simple lang naman yung sinabi niya pero mabilis ang tibok ng dibdib ko. Nag-reply ako. Bakit di ka pa natutulog? Gabi na. Agad siyang sumagot. Hindi ako makatulog eh. Bakit naman? Naiisip kita eh. Napangiti ako kahit mag-isa na lang ako. Lumipas pa ang mga linggo, mas naging normal ang pag-uusap namin na parang wala nang hangganan. Minsan may halong biruan, minsan seryoso. Hanggang sa isang araw nagkausap kami ni June ng masinsinan. At may nasabi ako sa kanya. Habang nag-aayos kami ng biyahe noon, sinabi ko na, pare, may girlfriend na ako eh. Natigilan pa nun si June pero kitang-kita ko ang tuwa sa kanyang mukha. Aba, buti naman kung ganun. Kailan pa? Tanong niya habang inaayos ang upuan ng bus. Dito lang pare. Kumusta naman? Okay naman. Sagot ko. Tapos napangiti ako. Hindi ko alam kung bakit ko sinabi yon. Hindi naman totally kasinungalingan pero hindi rin buong katotohanan dahil hindi ko kayang sabihin na asawa niya ang tinutukoy ko. Kaso may problema nga lang. Dagdag ko. Tumingin naman to sa akin. Anong problema? Napahinto ako sandali. May sabit eh. Napatahimik siya. Nako. Sabi niya sabay tango. Ikaw naman pareho. Magga-girlfriend ka na lang din naman, may sabit pa. Baka naman magka-problema ka niyan, mahirap na. Tumango ako. Pero mahal ko pre. Sabi ko at napangiti siya. Ikaw, kung hindi naman na sila okay ng asawa niya, edi ipaglaban mo. Pero kung buo naman at may anak na, huwag mong masakin pre. Mahirap na, kawawang mga bata. Parang simpleng payo lang ng kaibigan. Pero sa loob ko may kumirot. Dahil siya ang tinutukoy ko. Ang asawa niya, si Ina. Pero siya, walang kaalam-alam. Pero payong kapatid lang, huwag kang magagalit sa akin ha. Iniisip lang naman kita. Nandyan lang ang karma. Mabilis lang, lalo na kung ikaw ang sumisira ng relasyon. Mabuti na ngayon palang iwasan mo na, kesa pag tumagal magkabistuhan pa. Pero may tanong ako. May nangyari na ba sa inyo? Oo pre. O kita mo na. Mamaya mabuntis mo pa di kawawa ka. Mademanda ka pa. Habang nasa biyahe kami, paulit-ulit sa isip ko yung mga sinabi niya. Isang gabi, nasa bahay nila kami noon. Si June ay nasa labas at may inaasikaso saglit. Kami lang ang magkasama. Alam mo ba? Sabi niya habang nakaupo kami sa mesa. Ang dami kong naiisip lately. Hindi ako sumagot dahil alam ko ang pakiramdam na iyon. Dahil ganun din ako. Mabilis lumipas ang mga araw. Mas naging mahirap ang lahat. Kapag magkasama kami ni June, normal pa rin ang lahat. Tawa ng tawa, kwento siya ng kwento, tungkol sa asawa niya, sa pamilya niya. At ako madalas nakikinig lang.
habang unti-unting bumibigat ang konsensya ko. Isang gabi noon nang muli kaming mag-inuman ni June. Nagkakwentuhan lang kami ulit. June, bigla kong sabi, kung halimbawa ba, sabi ko, yung mahal mo naguguluhan na siya. Natigilan bigla si June. Ano bang ibig mong sabihin, pre? Nag-isip ako ng saglit. Halimbawa lang naman ha. Dagdag ko, may isang taong nagpapasaya sa kanya pero mali. At naguguluhan siya kung sinong pipiliin niya. Kung mahal mo talaga siya, hayaan mong pumili siya. Sabi lang ni June. Kinabukasan nag-chat si Ina. Ang gulo ng isip ko. Napatingin ako sa screen. Bakit naman? Hindi ko alam kung tama pa ba to. Hindi ako agad nakasagot. Naging mas madalas na ang ganong usapan namin. Parang pareho kaming nasa gitna ng bagay na hindi na namin kayang putulin. Pero hindi rin namin kayang ipagpatuloy dahil hindi tama. Hanggang sa isang gabi. Habang mag-isa ako, napatingin ako sa cellphone ko. May chat siya. Ingat ka lagi ha. Simple lang ulit. Pero doon ko napagtanto ang totoo. Hindi na lamang to simpleng pagkakamali. Hindi na lang simpleng usapan. Ito ay naging parte na ng buhay ko. At kahit gaano ko gustong itama to, hindi to magiging tama kahit kailan. Habang magkasama kami ni June sa terminal kinabukasan, tinapik niya ako sa balikat. Oh, anong balita sa love life mo? Napangiti ako. Ayos naman. Maganda yun kung ganun. Tumango ako. At sa sandaling yon, habang nakatingin ako sa kanya, habang nakangiti siya at walang kaalam-alam, napagtanto ko ang pinakamasakit na katotohanan. Ang taong nagbibigay sa akin ng payo tungkol sa pagmamahal ay siya ring taong pinakamalulugmok kapag nalaman niya ang totoo. At ako, hindi ko pa alam kung kailan ko kayang aminin ang lahat. Kaya ako narito ngayon, Miss Love, para makahingi na rin ng payo sa inyong programa. Baka sakaling magising pa ako sa katotohanan at malinawan ang isip. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Nagmamahal, Noel.